Lahat sila ay mga hasaan, whetstones, para kay Lin Moyu, ang antas ay umabot na sa 26. Si Lin Moyu ay nagsimula ng mag-adjust sa katauhan ng salamangkero ng alon, wave mage, nagsimulang lumaban gamit ang pamamaraan ng isang salamangkero. Ang mga pamamaraang ito ay natutunan niya mula kay Linli, ang pagsunod sa isang huwaran, pattern, ay hindi naman mahirap. Mayroon pa ring ilang bagay na nakuha si Lin Moyu batay sa dating karanasan sa pakikipaglaban. Unti-unti, si Lin Moyu ay lalong nagiging sanay. Pareho silang may pananggalang na mahika, magic shield, sa katawan, nagsimulang umatake sa isa't isa. Hindi sila nakatayo lang, kundi tumatakbo habang lumalaban. Ang labanan ng isang salamangkero ay hindi lamang pagtayo at pag-atake. Iyon ay kapag may mga nangungunang kabalyero, knights, sa harapan. Ang salamangkero ay maaaring tumayo lang, maging parang kanan, maging ang pinagmumula ng pinakamalakas na kapangyarihan. Kapag nakikipaglaban sa kalaban, kailangang umatake habang umiiwas. Dati, sanay si Lin Moyu na ang hukbo ng Undead Legion, ang nagsisilbing harang sa unahan, o siya mismo ang direktang gumagamit ng baluting buto, bone armor, para maging buhay na panangga, living shield. Ang pagtakbo habang lumalaban na tulad nito ay marahil ang kanyang unang pagkakataon. Si Linli ngayon ay seryoso nang tumingin sa kanya. Nararamdaman niya na ang kanyang kalaban ay mabilis na lumalakas. Bukod dito, bakit tila pamilyar ang paraan ng pag-atake ng kalaban? Biglang napagtanto ni Linli na ito ay ganap na kopya ng kanyang sariling paraan ng pag-atake. Kung gayon, agad na binago ni Linli ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, binago ang ritmo. Agad ding naka-adjust si Lin Moyu. Maya-maya, natutunan na naman ni Lin Moyu ang kanyang paraan ng pakikipaglaban. Muling napunta ang dalawa sa isang pantay na labanan, stalemate. Bagamat si Linli ay tila may kalamangan, ang kalamangang ito ay mabilis na napantayan ni Lin Moyu. Ang kakayahan sa pagkatuto ni Lin Moyu ay napakalakas, dagdagan pa ng kanyang napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili niyang ritmo, nagsimulang baliktero ng sitwasyon. Natakot si Linli. Ang kakayahan sa pagkatuto ng kalaban ay masyadong malakas, hanggang sa puntong nakakatakot na. Hindi lamang natutunan ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, kundi nagsimula na ring lampasan siya. Pareho silang may magkatulad na antas, katangian, at kakayahan. Ang pinaglalabanan ay ang husay sa pakikipaglaban, karanasan, at kakayahang umangkop sa lahat ng sitwasyon. Sa huli, matapos ang matinding labanan, nang pareho silang umabot sa antas 32, natalo ni Lin Moyu si Linli. Sa puntong ito, si Lin Moyu ay medyo pamilyar na sa mga kakayahan ng salamangkero ng alon sa ilalim ng antas 40. Hindi tinukoy sa orihinal, pero malamang hanggang sa antas na umabot ang laban. Si Linli ay hindi umalis sa tore ng banal na pagbaba, kundi dinala, teleported, sa isang hiwalay na espasyo. Nagsimulang magmuni-muni si Linli tungkol sa kanyang mga nakuha at nawala. Bagamat natalo siya sa huli, nakatulong din ito sa kanya na makahanap ng bagong pag-iisip sa pakikipaglaban. Hindi masasabing wala siyang napala. Sa labas ng tore ng banal na pagbaba, libu-libong pares ng mata ang nakatitig dito. Matapos pumasok si Linli, wala nang naging kibo. Halos 20 minuto ang lumipas bago muling umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Pangalawang tao, mula sa Tanfong Academy, Xiong Xiaoyan. Isang babaeng salamangkero, matapang at malakas, ang humakbang palabas ng hanay at pumasok sa tore ng banal na pagbaba. Isang bagong labanan ang nagsimula, muli mula sa antas 1. Si Xiong Xiaoyan ay isang salamangkero ng hangin, wind mage, kumokontrol sa elemento ng hangin. Ang ritmo ng labanan ay mas mabilis kaysa sa mahikang pangtubig ni Linli. Ang mga talam ng hangin, wind blades, at kutsilyo ng hangin, wind knives, ay tumama kay Lin Moyu, na nagmukha siyang kawawa. Ang biglaang pagbabago ng ritmo ay hindi agad na angkupan ni Lin Moyu. Sa unang round, tumagal lamang si Lin Moyu ng 10 segundo. Pagkatapos noon, nagsimulang ayusin ni Lin Moyu ang kanyang ritmo sa pakikipaglaban, pinabilis ang sarili. Pabilis ng pabilis,
Ang bigat, pressure, na kinakaharap ni Xiong Xiaoyan ay unti-unting tumindi. Mula sa madaling pagtalo sa kalaban sa isang hampas, unti-unti itong naging mas mahirap. Pagkatapos, naging tabla sila, nauwi sa isang mahigpit na labanan tulad ng kay Lin Li. Nang umabot sa antas 32, sa wakas ay natalo si Xiong Xiaoyan. Matapos matalo, medyo nadismaya si Xiong Xiaoyan. Malinaw na nasa antas 46 siya, ngunit ang resulta ay kailangan niyang magsimula mula antas 10, nagbago mula antas 1, hanggang antas 32 kung saan natapos ang laban. Pakiramdam niya ay hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Dinala siya sa ibang espasyo, kung saan nakita niya si Lin Li. Nagkatinginan sila at agad na nagkakilala. Kahit hindi sila magka-akademya, pareho silang estudyante ng mga akademya sa Hakin. Minsan na silang nagkasama sa isang grupo para sa isang piitan, dungeon. Hindi mapigil ang magtanong ni Xiong Xiaoyan, hanggang anong antas ka nakarating? Hindi naglihim si Lin Li, hanggang antas 32. Ikaw, namula ang mukha ni Xiong Xiaoyan, hanggang antas 32 din ako. Nakahinga ng maluwag si Lin Li. Mabutit hindi mo ako nalampasan. Pakiramdam niya ay patas naman ang pagsubok na ito. Kung hindi, paano siya makikipagkumpetensya sa iba gamit ang kanyang lakas sa antas 42, mali. 45 si Lin Li, sa 500 katao na dumating dito, ang kanyang antas at trabaho ay nasa pinakamababang hanay. Marami sa kanila ay hindi lamang mga profesional sa antas alamat, legendary tier, kundi ang kanilang mga antas ay lumampas pa sa 50. Ngunit ang pagsubok ay nagsimula sa antas 10, muli, nagbago mula antas 1, lahat ay may parehong panimulang linya. Ito ay pabor pa nga sa kanya. Nang maisip ito, nasiyahan si Lin Li, at gumanda ang kanyang mukha. Tinapatapik ni Xiong Xiaoyan ang dulo ng kanyang paa sa lupa. Sayang, hindi ko pa nailabas ang buong lakas ko, natalo na ako. Masyadong mabilis matuto ang kalaban. Sumang-ayon din si Lin Li. Totoo, napakabilis. Noong una, hindi man lang siya gumagalaw, parang kahoy. Bahagyang nagulat si Xiong Xiaoyan, hindi gumalaw ang kalaban ko mula sa simula. Medyo malamaya, clumsy, nga lang. Medyo nagtaka si Lin Li. Mabilis nilang pinag-usapan ang buong proseso ng kanilang mga laban. Maya-maya, bahagyang nagbago ang espasyo, may isa pang tao na dinala doon. Taga-Thuklap Academy pa rin, isang salamangkero ng apoy, Flame Mage, na nasa antas 46. Mas malala pa ang sinapit niya kaysa sa dalawa, natalo siya sa antas 28, sa pamamagitan ng pag-uusap, biglang natuklasan ni Lin Li na nagbago ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak at Uwak. Noong lumaban ito sa kanya, ang Panak at Uwak ay parehong tanga at mabagal. Noong lumaban kay Xiong Xiaoyan, mas gumaling ito ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, lalo pa itong lumakas. Batay sa description, natuklasan ni Lin Li na ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak at Uwak ay kombinasyon ng mga katangian ng salamangkero ng tubig at salamangkero ng hangin. Sa madaling salita, tinututukan nito ang mga kalamangan at inaalis ang mga kahinaan. Ang lakas sa pakikipaglaban ay palakas ng palakas. May hula si Lin Li sa kanyang puso. Lumipas ang oras, isa-isang dinala ang mga tao sa hiwalay na espasyong ito. Lahat sila ay natalo ni Lin Moyo. Bukod dito, ang antas ng pagkatalo ay pababa ng pababa. Nang pumasok ang ika-10 tao, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 22, patunay na ang hirap ng pagsubok ay pataas ng pataas. Ang hula sa puso ni Lin Li ay lalong ilinaw, ngunit hindi pa rin siya lubos na sigurado. Nakita ni Xiong Xiaoyan ang kakaibang itsura ni Lin Li at pabulong na nagtanong, anong problema mo? Bumulong si Lin Li sa tainga ni Xiong Xiaoyan, may hula ako, pero hindi sigurado. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ang mainit na hininga na tumama sa tainga ni Xiong Xiaoyan ay medyo nakakakiliti. Hindi niya mapigil ang mamula. Sige, maghintay ka. Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo sa isang tabi, mag-isa sa isang sulok na walang tao. Ang kanyang magandang mukha ay medyo namumula pa rin, nakayuko, hindi alam kung ano ang iniisip. Ang hirap ng pagsubok ay patuloy na tumataas.
Ngayon, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 18, may mga tao na namang dinala doon. Napansin ni Linli na lahat sila ay mga salamangkero, at lahat ay mga bihirang uri ng salamangkero. Walang ibang uri ng trabaho. Lalong naging sigurado si Linli sa kanyang hula. Ngayon ay naghihintay pa rin siya, naghihintay ng pinal na kasagutan. Sa wakas, isang kabalyero ang dinala. Isang banal na kabalyero, Holy Knight, na nasa antas 45. Isang nag-iisang kabalyero sa gitna ng grupo ng mga salamangkero, halatang medyo hindi komportable. Shujo, kilala siya ni Linli. Pareho silang nag-aaral sa Faklap Academy. Karaniwan, hindi masama ang kanilang relasyon, ilang beses na rin silang nagsama sa piitan. Hinailan niya si Shujo sa isang tabi at maingat na tinanong tungkol sa sitwasyon ng panak at uwak. Si Shujo ay tumagal hanggang antas 38. Mas magaling ng kaunti si Linli. Mali, si Shujo ang mas mataas, at siya, Shujo, ang may pinakamagandang resulta sa kasalukuyan. Bagamat nagtataka si Shujo, ikinwento pa rin niya ang buong proseso ng kanyang laban. Sa sandaling ito, ganap nang napatunayan ni Linli ang kanyang hula. Lumapit siya kay Xiong Xiaoyan at pabulong na sinabi, tulad ng hula ko. Lahat tayo ay naging hasaan para kay banal na General Lin, Divine General Lin. Tinaasa ng kilay si Xiong Xiaoyan, bakit mo nasabi? Sinabi ni Linli, nabasa ko na ang talambuhay ng isang eksperto sa antas Diyos. Sinasabi doon na ang isang eksperto sa antas Diyos ay kayang maunawaan ang sarili at maunawaan ang ibang mga trabaho. Noong una, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ngayon, parang naiintindihan ko na. Ang pag-iisip ni Xiong Xiaoyan ay halatang mas simple. Sabihin mo na lang ng diretso. Napangiti si Linli ng mapait at pag-ulong na sinabi, ang ibig kong sabihin, ang lumalaban sa atin, ay maaaring si banal na General Lin mismo. Ha, napasigaw si Xiong Xiaoyan sa gulat, agad na tinakpan ni Linli ang kanyang bibig. Sinabi ni Linli, hinaan mo ang boses mo. Itong bagay na ito, tayo lang ang nakakaalam. Huwag na huwag mong ipagsasabi. Nagtanong si Xiong Xiaoyan gamit ang mga mata, bakit? Sinabi ni Linli, narinig ko na ang guro ni banal na General Lin ay si Bai Shen, Bai Yiwen. Si Bai Shen at si An Shen, Meng Anwen, ay matalik na magkaibigan. Hula ko lang ito. Kahit sabihin ko pa, walang maniniwala. Kahit na binago nila ang mga patakaran para kay banal na General Lin, maniwala ka man o hindi, walang mangangahas na magsalita. Ang kasikatan ni Lin Moyo ngayon ay parang araw sa katanghalian, puno ng liwanag. Walang mangangahas na pag-usapan siya sa likuran. Sa wakas ay naunawaan ni Xiong Xiaoyan. Tumango siya ng malakas. Sa sandaling ito, biglang may umalingaw-ngaw na boses sa tainga ni Linli. Matalino rin pala ang batang ito. Ang bagay na ito ay hindi dapat kumalat sa labas. Lunukin mo na lang yan sa tiyan mo. Boses yun ni Meng Anwen. Tanging si Linli lamang ang nakarinig. Nagbago ang mukha ni Linli. Agad na nanahimik, hindi na nang ahas pang magsalita. Nagtatakang nagtanong si Xiong Xiaoyan, bakit? Umiling si Linli. Si An Shen, ang nagsalita sa akin. Ang bagay na ito ay talagang hindi dapat kumalat. Lunukin natin sa tiyan. Nanlaki ang bibig ni Xiong Xiaoyan sa gulat, nagmamadaling tumango. Alam ko na, si Lin Moyo ay dumaan sa sunod-sunod na labanan. Mula sa mga trabahong uri ng salamangkero, patungong kabalyero, at pagkatapos ay asasino, assassin. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Meng Anwen, lumaban si Lin Moyo sa lahat ng propesyonal, naunawaan at natutunan ang lahat ng kanilang kakayahan mula antas 40 pababa. Kasabay ng pag-usad ng mga labanan, lalong bumilis ang pag-unlad ni Lin Moyo. Ang kanyang pag-unawa sa bawat trabaho ay lalong lumalalim. Bawat trabaho ay may sariling katangian, magkakaibang paraan ng pakikipaglaban, at sariling mga kalamangan at kahinaan. Walang trabahong perpekto. Gaano man kalakas ang isang trabaho, mayroon pa ring mga depekto. Kahit ang kanyang necromancer, na mukhang napakalakas at walang kapantay na sa antas 40 pa lang ay kayang haminin ang antas 70 ay mayroon ding mga di kasakdalan. Ang trabaho ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang propesyonal ay dapat maging perpekto.
Kahit hindi makamit ang ganap na pagiging perpekto, walang anumang kapintasan, dapat pa ring magsikap ng husto, hangarin ang pagiging perpekto. Ito ang pundasyon para maging isang eksperto sa antas Diyos. Sina Yan Guangsheng at Bai Yiwen ay natuto tungkol sa iba't ibang trabaho sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bawat isa. Si Meng Anwen naman ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, pagmamasid sa mga laban ng napakaraming propesyonal, hanggang sa wakas ay naunawaan ang bawat trabaho. Unti-unti nilang inalis ang kanilang mga kahinaan, at sa huli ay naitatag ang pundasyon. Ngunit ang paggawa nito ay hindi kasing perpekto ng kasalukuyang paraan ni Lin Moyo. Si Lin Moyo ay naging napakaraming uri ng trabaho at direktang naranasan ang mga ito. Bagamat sunod-sunod siyang natalo, ang mga benepisyong nakuha niya ay higit pa sa kanilang tatlo. Unti-unting nagkaroon si Lin Moyo ng sarili niyang ritmo. Ang bilis ng kanyang pagkatuto ay lalong bumilis, habang ang resulta na nakukuha ng kanyang mga kalaban ay palala ng palala. Pinagsama-sama ni Lin Moyo ang mga kalamangan ng iba't ibang trabaho, tinipon ang iba't ibang uri ng pamamaraan sa pakikipaglaban, pinag-isa ang mga ito. Unti-unting nabuo ang kanyang sariling natatanging paraan ng pakikipaglaban. Binasag niya ang kanyang mga dating pag-iisip at hindi na limitado ng mga paghihigpit ng trabaho, naging sanay sa iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Lumipas ang mga araw, ang hamon ni Lin Moyo ay hindi kailanman huminto. Kalaunan, para matutunan ang kanilang mga kakayahan at maunawaan ang mga katangian ng trabaho sa kanilang sistema, kinailangan pa ni Lin Moyo na sadyang magpatalo. Inabot si Lin Moyo ng buong 10 araw para labanan ng 500 katao ng paisa-isa. Lubos na nasiyahan ang tatlong sina Meng Anwen sa ipinakita ni Lin Moyo. Walang tigil sa pagngiti si Bai Yiwen, hindi masama, hindi masama. Mas malakas pa kaysa kay Yan Baliu, Yan Guangsheng, noon. Mahinang umismed si Yan Guangsheng, mas malakas din naman siya kaysa sa iyo noon. Sinabi ni Meng Anwen, pakiramdam ko, pwede nang simulan ng ikalawang round. Sa pagkakataong ito, medyo nag-alinlangan si Bai Yiwen. Hindi ba masyadong maaga? Umiling si Meng Anwen, hindi maaga. Tayo noon, pagkatapos pa ng ikatlong pagbabago ng trabaho, third job change, natin ginawa ito. Pero pakiramdam ko, masyado na tayong nahuli noon. Ang maunawaan ng sarili ng mas maaga kaysa huli, ay mas mabuti. Sa antas 70, maraming bagay na ang nakatakda, mahirap nang baguhin. Nag-isip sandali si Yan Guangsheng. Totoo nga, noong panahong iyon, marami na akong nakagawian na hindi ko na mabago. Napagtanto rin ni Bai Yiwen ang puntong ito. Nang isipin niya ulit, hindi nga mali. Iyon nga ang katwiran. Nagpatuloy si Meng Anwen, si Munting Yu ngayon ay parang isang blankong papel, walang bahid ng tinta. Maaari pa ring guhitan at sulatan ito. Kaya kailangan nating samantalahin ang oras. Matapos ang isang talakayan, nagpasya silang simulan ng ikalawang round ng pagsubok. Sa sandaling ito, ang 500 katao na naghihintay sa hiwalay na espasyo ay lahat nakatanggap ng abiso, magsisimula na ang ikalawang round ng pagsubok. Lahat ay kalahok, lahat sila ay nagtaka. Bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati? Nagbanggaan ang mga banal na general, divine generals. Si Xia Zhou ay mula sa isang pamilya sa antas Diyos, God-level family. Lahat ay nagtataka. Bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba, THN sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati? Ang pagsubok sa tore ay ginaganap taon-taon, at bawat panig ay nakakaipon ng malaking halaga ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Hindi lamang sila ang nagtataka, kundi pati ang mga tagapagturo mula sa military instructors, na naghihintay sa labas kasama ang mga grupo ay nagtataka rin. Mahigit 10 araw na silang naghihintay ngunit walang anumang kibo mula sa tore ng banal na pagbaba. Ang mga nakaraang pagsubok ay tumatagal lamang ng 2 o 3 araw. Bukod dito, ang mga natatalo ay umaatras sa kalagitnaan. Ano bang mga patakaran ang binago sa pagkakataong ito? Sa wakas, may isang hindi na nakatiis at nagpadala ng balita. Mabilis na kumalat ang balita.
Pagkatapos noon, kasabay ng pagbaluktot ng espasyo, dalawang makapangyarihang eksperto ang lumitaw sa labas ng tore ng banal na pagbaba. Sa dalawang dumating, ang isa ay nakasuot ng baluting pandigma ng militar, isang tao mula sa militar. Kung titingnan ng trabaho, marahil ay isang kabalyero sa antas Diyos, God level knight. Ang isa naman ay isang salamangkero sa antas Diyos, God level mage. Sa kanyang kasuotang pangmahika, robe, ay may simbolo ng Hakin Academy, isang mataas na opisyal ng akademya. Bagamat magkaiba ang pinagmulan, pareho silang mga banal na general, divine generals. Sa sandaling lumitaw ang dalawa, isang malakas na aura ang bumalat sa buong lugar na ito. Lahat ng estudyante na naroroon ay nahirapang huminga. Ang kanilang mga aura ay napakalakas na halos maaari ng makipagkumpetensya sa isa't isa, o sa mga nasa loob ng tore. May mataas at mababa, ang antas. Eksperto sa antas Diyos, God level expert. Ang apat na salitang ito ay lumitaw sa isipan ng lahat. Sila ay mga tunay na eksperto sa antas Diyos. Hindi lamang alam kung sino ang dalawang kagalang-galang na matandang Diyos na ito. Hindi lahat ng eksperto sa antas Diyos sa Shangxia Empire ay kasing sikat ni Bai Shen, Bai Yiwen. May mga hindi kilala, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung gaano karaming eksperto sa antas Diyos ang mayroon sa imperyo. Hindi kailanman inihayag ng imperyo sa labas ng mundo. Ang malinaw na nakalista ay mahigit 20 lamang, ngunit alam ng lahat na tiyak na hindi lamang iyon. Mukhang nakita ko na ang salamangkero sa antas Diyos na ito dati. Mukhang siya ang dating vice-presidente, Fo Vien Trung, ng akademya. Tama. Si Vice Presidente Xia Bojian, na nagbitiw 30 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan na si Vice Presidente Xia Bojian ay isang salamangkero sa antas Diyos pala. Sa sandaling ito, medyo nagtaka si Xia Zhu, Ulong, bakit siya? Nagtatakang nagtanong si Zuo Mei, bakit? Sinabi ni Xia Zhu, nakita ko na siya dati. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta siya sa bahay namin. Tinawag siya ng tatay ko na lolo, Jia Jia. Sabay na natigilan sina Feng Ziyu at Zuo Mei. Bamantong hininga si Feng Ziyu, hindi ko inaasahan na ikaw pala ay mula sa isang pamilya sa antas Diyos. Sinabi ni Xia Zhu, hindi ko rin alam. Hindi kailanman nabanggit sa akin ng tatay ko ang mga bagay na ito. Marahil ay may ilang espesyal na dahilan sa loob nito, ayaw niyang malaman ng iba. Sina Feng Ziyu at Zuo Mei ay matalino ring hindi na nagtanong pa. Matapos lumitaw ang dalawa, ang kabalyero sa antas Diyos mula sa militar ay lumipad patungo sa tore ng banal na pagbaba. Naglabas ito ng malakas na kapangyarihan, hinaharangan siya sa labas. Bai Shen, lumabas ka para makipagkita, sigaw niya ng malakas. Sa harap ng tore ng banal na pagbaba, kumislap ang isang sinag ng liwanag, lumipad palabas si Bai Yiwen. Ang paglitaw ni Bai Yiwen ay agad na nagdulot ng pagkamangha. Ito ay dahil sa kanyang napakalaking kasikatan. Sa pangalan, si Bai Yiwen ang pinakamakapangyarihang tagapagsalita ng imperyo. Ang kanyang mga nagawa ay masyadong maningning, binansagan siyang sa THN, Healing God, ng mga tao mula sa ibang bansa. Isang suntok ng Diyos na kayang pumatay kahit ng isang eksperto sa antas Diyos. Tiningnan ni Bai Yiwen ang dumating. Si banal na General Wang Shenjiang, pala. Bakit ka naparito? Ang kanyang malakas na boses ay kumalat, umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Nang marinig ang tatlong salitang, banal na General Wang, sa wakas ay may nakaalala kung sino ang taong ito. Naalala ko na, siya si banal na General Wang Lin, na binyansagang sa Wuong, Healing King. Hindi nalalayo kay Bai Shen. Wow! Isang sa THN, isang sa Wuong. Ano kaya ang mangyayari dito? Pakiramdam ko, may malaking mangyayari. Sa gitna ng himpapawid, sinabi ni Wang Lin ng may malalim na boses, nais kong itanong, bakit binago ang mga patakaran ng pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito? Tumawa. Si Bai Yiwen ng malakas, nagbago ako ng mga patakaran, kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Kinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay, syempre hindi kailangan. Ang banal na general na ito ay mausisa lamang.
Tutal, sa panig ng militar, may mga tao rin kami sa loob. Nais kong malaman ang kalagayan nila. Sinabi ni Bai Yiwen, napakaligtas nila. Kung may panganib sa loob ng tore ng banal na pagbaba, wala nang ligtas na lugar sa buong lahi ng tao. Sinabi ni Wang Lin, nais kong pumasok at tumingin. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, Wang Lin, nagbibiro ka ba? Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. May karapatan ka bang pumasok? Bawat taon, binibigyan namin kayo ng 100 pwesto sa tore ng banal na pagbaba, sapat na yang pagiging magalang. Kung hindi ka mapakali, sa susunod na taon, ang mga pwestong ito ay hindi na ibibigay. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Wang Lin, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga dahilan nito ay siya lamang ang nakakaalam. Sa sandaling ito, lumipad palapit si Xia Bojian. Ginoong Bai Shen, maaari po bang pumasok ang matandang ito para tumingin sandali? Ang mga estudyante mula sa aming Hakin Academy ay 400. Medyo hindi ako mapakali. Ang sabihing hindi mapakali ay kasinungalingan, ang pagnanais na mag-imbestiga ang totoo. Umiling pa rin si Bai Yiwen, hindi pwede. Ang ganitong sagot ay lalong nagparamdam sa dalawa na may problema. Bamulong si Xia Bojian, narinig ko na si banal na General Lin Moyo ay nasa loob din. Bukod dito, siya ay iyong disipulo. Hindi kaya. Biglang may naisip si Wang Lin, malamig na sinabi, Bai Yiwen, hindi kaya ikaw. Ang kanyang kilos ay tila nagsasabing, kapag hindi tayo nagkasundo, aatake ako. Hindi siya pinansin ni Bai Yiwen. Kung anong gusto mong isipin, isipin mo. Kung gusto mong umatake, sasamahan ka ng matandang ito hanggang sa huli. Tumawa si Wang Lin ng malakas, ang killing intent, Saki, sa kanyang katawan ay kumukulo. Bigla, isang malakas ngunit dalisay na killing intent, ang bumagsak mula sa langit, naging isang higanting talam, saber, dumiretso sa ulo ni Wang Lin. Nagbago ng husto ang mukha ni Wang Lin, mabilis siyang umatras. Ang kaunting killing intent niya ay walang-wala kumpara sa killing intent ng talam ng digmaan na ito. Ang talam ng digmaan na puno ng killing intent ay hindi tumama, sumabog ito sa gitna ng himpapawid, gumawa ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, ang kumukulong killing intent ay binawi. Lumipad palabas si Yan Guangsheng mula sa tore ng banal na pagbaba. Batang may apelyidong Wang Lin, gusto mo na namang mabugbog? Si Yan Guangsheng ay hindi man lang magalang, wala ring respeto kay Wang Lin. Ang killing intent sa kanyang katawan ay kumukulo na, parang isang haligi ng usok na babala, tumusok diretso sa langit. Ang langit at lupa ay nagdilim, ang araw ay naging gabi. Dati, matapos paalalahanan ni Lin Moyo, si Yan Guangsheng ay naliwanagan. Ang kanyang killing intent ay naging mas dalisay, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa dati. Sa sandaling ito, lalong natakot si Wang Lin, hindi nang ahas magsalita. Alam ni Wang Lin na hindi siya kalaban ni Yan Guangsheng. Hindi niya lang inaasahan na si Yan Guangsheng ay lilito dito. Ito ay isang baliw, mas baliw pa kaysa kay Bai Yiwen. Bagamat si Bai Yiwen ay tinatawag na sa THN, iyon ay para lamang sa labas ng mundo. Sa mga tao ng kanyang sariling imperyo, siya ay napakabait pa rin. Ngunit iba si Yan Guangsheng. Kapag sumiklab na ang kanyang pagiging mamamatay tao, wala siyang pakialam kung sino ito, papatayin niya lahat. Hinawakan ni Yan Guangsheng ang kanyang talam at itinuro kay Wang Lin. Hindi ba't gusto mong humingi ng turo? Humanap tayo ng lugar at maglaban hanggang kamatayan. Kaunting kibot lang, laban hanggang kamatayan. Lihim na nagmura si Wang Lin. Baliw ang taong ito. Hindi siya sumagot. Hindi siya nang ahas sumagot. Kung pumayag siya, baka ang munting buhay niyang ito ay dito na magwakas. Ngumiti si Xia Bojian ng mabait, Ginoong Yan Shen, kung mayroon man, pag-usapan natin ng mahinahon. Nag-aalala lamang kami sa sitwasyon ng mga estudyante. Tumawa si Yan Guangsheng ng mapakla, nag-aalala ka pa sa puwet mo. Tigilan mo na ang kalokohan dito para sa matandang ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung gusto mong pumasok, imposible. Pero kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kapag napatay mo ang matandang ito, papapasukin ko kayo.
Agad na napunta ang dalawa sa isang sitwasyong wala ng atrasan, caught in a bind. Paano lalaban? Hindi talaga kayang labanan. Sa sandaling ito, dahan-daang umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Presidente Xia, kung hindi ka naniniwala sa akin, simula sa susunod na taon, ang tore ng banal na pagbaba ay aalis na sa Hakin Academy. Biglang nagbago ang itsura ni Xia Bojian. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung sino ang tunay na may-ari ng tore ng banal na pagbaba. Ang tore, sa pangalan, ay pag-aari ng Hakin Academy, at ganoon na nga sa loob ng maraming taon. Ngunit sa puso niya, malinaw na ang relasyon nila ay kooperasyon lamang. Kung hindi masaya si Meng Anwen, maaari siyang umalis sa Hakin Academy anumang oras. Naniniwala siyang anumang akademya ay magbubukas ng daan para salubungin ang pagdating ng tore ng banal na pagbaba. Kung sasabihin niyang tumigil, wala siyang ganoong kalaking impluwensya. Ngayon, mukhang ang tatlong nangungunang eksperto sa antas Diyos ng lahi ng tao sina Meng Anwen, Bai Yiwen, at Yan Guangsheng ay nasa iisang panig. Ang kombinasyong ito, sino ang mangangahas na galawin? Bukod dito, alam niya na maliban sa tatlong ito, may iba pang mga nilalang nakapantay nila. Sila ay matatalik na kaibigan, kahit na magkakaibigang handang mamatay para sa isa't isa. Kung talagang maglalaban, hindi malayong ang Hakin Academy ay mapipinsala ng kalahati. Sa isang iglap lamang, maraming naisip si Xia Bojian. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Ako ang naging mapusok. Ginoong Anshen, huwag po kayong magalit." Pagkasabi nito, umatras na siya. Hindi na nagsalita pa si Meng Anwen. Sa sandaling ito, sa itaas ng tore ng banal na pagbaba, nagliwanag ito. Ang buong tore ay umuga ng malakas. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanti at maringal na porma sayon, array diagram. Ako si Meng Anwen, may nais sabihin muna. Sa militar, ang mga banal na general ng inyong paksayon ay hindi papayag ang tumapak kahit kalahating hakbang sa tore ng banal na pagbaba. Banal na General Wang Lin, ngayon, ikaw ang unang lumabag sa patakaran. Ituturing kong ito ang iyong unang pagkakasala. Ang ataking ito ay isang maliit na parusa, bilang babala. Ang boses ni Meng Anwen ay hindi kumukulo sa killing intent tulad ng kay Yan Guangsheng, ngunit nagpabago ito ng husto sa itsura ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naalala niya kung gaano nakakatakot si Meng Anwen sa kanyang alaala. Naalala niya kung paano hinawakan ni Meng Anwen ang tore ng banal na pagbaba sa kanyang kamay. Ngayon, hindi na siya makapag-isip pa ng marami. Ang pagprotekta sa buhay na ito ang pinakamahalaga. Isang banal na apoy, divine flame, ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Lilang apoy ang tumira diretso sa langit. Ang lakas ng kanyang buong katawan ay kumukulo. Hindi pwedeng hindi kumulo. Kung hindi kumulo, mamamatay siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay. Bilang isang kabalyero sa antas Diyos, kapag binuksan ang kalasag, sapat na ito para pigilan ang mga atake ng isang hari ng demonyo, Demon King. Ngunit ngayon, hindi niya iniisip ang pagtakas. Ang kanyang aura ay nalock na, kahit gustuhin niyang tumakas, hindi niya magagawa. Sa sandaling mabuo ang porma sayon, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang buong katawan ni Wang Lin ay nagliwanag ng husto. Pinakamataas na depensa, maximum defense. Ang pinakamataas na kakayahan sa depensa ng isang kabalyero, gaano kalakas? Ito ang pinakamahusay na kakayahan para protektahan ang buhay noong nasa mababang antas pa. Ngayon na nasa antas Diyos na siya, ang kakayahan ay umangat na sa sukdulan, lalong naging hindi magagapi sa estado ng pinakamataas na depensa. Ngunit kahit gayon, nararamdaman pa rin ni Wang Lin na siya ay nasa ilalim ng banta na tiyak na ikamamatay. Ang kidlat ay tumama sa kanyang katawan, agad na sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Ang buong lungsod ng Hakin ay naliwanagan ng husto, tila may ilang araw pang lumitaw sa kalangitan. Sa isang sigaw ng paghihirap, si Wang Lin ay lumipad palabas mula sa kidlat, may dalang itim na usok, na wala sa kalayuan. Kahit na na-activate niya ang pinakamataas na kakayahan sa depensa, malubha pa rin siyang nasugatan sa ilalim ng atake ni Meng Anwen. Pinunasan ni Xia Bojian ang malamig na pawis sa kanyang noo.
Ang lakas ni Meng Anwen ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang hindi ka panipaniwala. Sa kanyang alaala, ang huling beses na umatake si Meng Anwen ay ilang dekada na ang nakalipas. Sa panahong iyon, nagdulot ito ng takot sa buong mundo. Sa sandaling iyon din nagkaroon ng alitan si Meng Anwen sa ilang malalaking personalidad sa militar. Sina Meng Anwen at Bai Yiwen ay parehong mga banal na general, mayroon ding malaking impluwensya at kapangyarihan sa militar, ngunit hindi sila kasando ng mga tao mula sa ibang paksayon. Kung saan man pumunta ang tore ng banal na pagbaba, ang mga banal na general ng kabilang paksayon sa militar ay aatras, iiwas. Alam ito ng mga nasa antas nila. Ngayon, si Wang Lin ay pinarusahan dahil sa paglabag sa patakaran. Dahil nangyari na ito ngayon, kahit anong gawin ng tatlong sina Meng Anwen, maaari lamang siyang tumayo at manood. Hindi man lang siya maaaring makialam. Nang makitang umalis si Wang Lin ng mukhang kawawa, ngumisi si Yan Guangsheng, basura talaga. Dati ng basura, ngayon mas basura pa. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, ang basura ay basura magpakailanman. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yan Guangsheng si Xia Bojian. May kailangan ka pa ba? Nagmamadaling sinabi ni Xia Bojian, wala na po, wala na. Mauna na po kayong maging. Abala, mga ginoo, maghihintay na lang ako sa labas. Pagkasabi nito, mabilis na lumipad palayo si Xia Bojian mula sa tore ng banal na pagbaba. Sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng ay pumasok na rin pabalik sa tore ng banal na pagbaba. Kahit anong ginagawa nila ngayon sa loob ng tore, hindi nang ahas si Xia Bojian na magsalita ni isang salita. Hindi kayang banggain, naisip ni Xia Bojian. Sakto namang napalingon siya at nakita si Xia Zhu na nakatayo hindi kalayuan. Mabilis niyang binago ang direksyon, lumipad patungo kay Xia Zhu. Hindi inaasahan ni Xia Zhu na lalapit si Xia Bojian. Kusa siyang tumawag, Lolo, Jia. Diretsahang sinabi ni Xia Bojian, Munting Zhu, Little Zhu, sumali ka rin pala sa Hakin Academy, ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Dongyang? Tila may kaunting paninisi ito kay Xia Dongyang, ama ni Xia Zhu. Hindi pa nakakasagot si Xia Zhu nang bamantong hininga si Xia Bojian, galit pa rin sa amin si Dongyang. Malaki talaga ang galit niya, ano? Napakaraming taon na ang lumipas, di naramdam pa rin niya. Hindi sumagot si Xia Zhu. Ang mga bagay ng nakaraang henerasyon, hindi niya rin alam ng husto. Hindi rin ito nabanggit sa kanya ni Xia Dongyang. Sinabi ni Xia Bojian, kung nag-aaral ka sa Hakin Academy, mabuti yan. Nandito si Lolo. Sa hinaharap, walang mangangahas na mang-api sa iyo sa akademya. Ngumiti si Xia Zhu, makakaasa po kayo, Lolo. Walang mang-aapi sa akin sa paaralan. Sa sandaling ito, tumingin si Xia Bojian kay Feng Ziyu. Ikaw ay mula sa pamilyang Feng, tama? Alam ni Feng Ziyu na hindi na niya may tatago pa, kaya sinabi niya, si Feng Ziyu po, nagbibigay galang kay Ginoo.